school. Oo. Pero syempre, dahil po Filipino touch ito, dahil ang ating mga guro dito ay mga Filipino na devoted at committed sa kanilang ginagawa. Yung mga bata po natin, yung mga ward natin ng mga bata dyan, hindi lang pagtuturo ng numbers o letters ang ginagawa natin. Tinuturuan natin sila ng magandang asal, kung Totoo paano yan. yung ethics na panimulain sa pagtatrabaho ng sa school, Totoo yan. paano alagaan ang sarili nila. So, yun po ang mission naman ng aking mother. And I understand that she might be listening right now. Kung pwedeng batiin mo siya, makikibati na rin so. ako. Actually, dapat maghahatid ako ngayon sa airport. Okay. But anyway, nais kong batiin ang aking mother, si Mrs. Remy Chu, at ang aking father na rin, Mr. Lito Chu. Good evening po sa inyo. Pasensya na kung hindi ko kayo maihatid sa airport, but this is all for a good cause. That's true. Kaya po kami nagsusumikap dahil sa ginawa ng aming mga magulang para sa amin. Yun ang reason kung bakit gusto kong i-call yung attention dahil without her, wala itong advocacy na ito. So balik tayo dun sa advocacy ng Ilustrado. Totoo ka, maraming istorya na umiikot. Yung iba totoo, yung iba hindi, pero ganun pa rin, mali pa rin yung understanding nila. Ano ba talaga yung Filipina? Okay, totoo so sa 5 taon na ginagawa nyo itong advocacy nyo, ano yung pwede mong sabihin na dapat, pag sinabing Filipina, ito, hindi naman stereotyping, pero ito yung imahe na totoo. Ano ba yun? Siguro, ang nais nating mangyari ay yung ma-promote man lamang yung bang neutral o yung balanse na imahe ng isang Filipina, no? Hindi lang puro masasamang balita. Nandoon na ako, siguro may masamang balita, pero marami din namang magagandang balita. So yung trabaho namin sa Ilustrado, especially as a social enterprise, yung maglabas ng kagandahan naman ng mga kababaihan natin. Kasi kung hindi natin to gagawin, sino pang gagawa, di ba? Totoo. Sabihin na natin na para kaming public relations company para sa community natin. Iyon ang trabaho namin araw-araw. Question, but bakit nyo ginagawa ito? Personally, what's driving you to do this? Siguro lahat tayo may role sa buhay. Yes. Nung I left my corporate job 6 years ago para umpisahan ng Ilustrado, syempre with my very, very helpful husband. Naisip ko ng mga panahon na yun na siguro naman meron pang iba sa buhay instead lang yung pagtatrabaho tungkol sa pera. Dumating ako dun sa punto na yun, Okay. Na nag-isip ako na, you're very successful, meron kang savings, komportable ka, and yet may hinahanap ka sa buhay mo. And naisip namin, saan ba namin pwedeng gamitin yung aming talento? So naisip namin, siguro maaaring makatulong sa community kasi ako mismo nakakaramdam ako ng discrimination ng mga panahon na nagtatrabaho ko. Totoo yan. So sabi ko, bakit ganun? Ang tingin ng mga tao sa mga Pilipino, despite ng kagalingan natin, medyo maliit pa. And then napansin ko naman yung kasi kasama sa trabaho ko before, nagle-lecture ako around the Gulf Alright. Pag nakita ng mga Filipino na staff sa hotel na ang speaker doon sa lecture Filipina, talaga namang hahatakin pa nila yung mga amo nila para lang ipakita. So tumanim sa utak ko na ganun pala ang Pilipino, kapag nakakita ng successful, nabubuhayan ng loob. So doon namin nabuo yung plano na mag-umpisa sa advocacy na to. Iniwan ko yung corporate job ko because deep inside, aktivista rin kasi kaming mag-asawa That's very good. Naisip namin Radikal. Siguro aktivista kami na different way. Yes. Hindi kami nang tatakot ng tao. Just like what we're doing right now. Hindi yung makibaka. Well, it's still a makibaka, but it's a different kind of makibaka. Binubuhay mo yung kanilang mga damdamin na, hello, parang sa FEME, parang sa programa na ito, at natutuwa kami na nandito ka talaga para sabihin sa mga nakikinig ngayon na hindi lang ikaw ay isang Filipina kung hindi magaling ka. Totoo. And may pinagbago ba after 5 years that you've been doing this advocacy? Tingin ko naman, marami na kaming nailabas. So far, for the last 5 years, nag-honor kami ng 29 na mga Filipina. Okay. Nalagay kami sa dyaryo, napunta kami sa TV, hindi lang sa mga Filipino TV station. Sa amin, napakalaking bagay para ma-feature sa isang pan-Arab station na makita yung mga magagaling na Filipina natin o sa isang English language na channel. So sa amin, we're filling the airwaves with good news about our women. So tingin ko naman may impact yon. Doon sa industriya namin ng publishing ngayon, nare-realize nila na importante pala ang Pilipino.
Yes. Hindi ka mukha dati Tama na ka. Parang hindi tayo existing. Or they're just ignoring it. Exactly. And, well, anyway. Before, ngayon, alam na nila. Yeah. May naalala ko, may initiate ka ng video documentary na nanalo. So, ano itong video documentary? Actually, 2 taon na kaming nagpo-produce na nakapag-produce na kami ng 2 documentary tungkol sa mga Filipinas dito. Nung unang taon, it's called The Empowered Filipina. So, it talks about yung pag-aangat natin sa sarili natin. Kasi minsan tayo mismo mababa yung tingin natin Tinatanggap natin yung mga sinasabi ng iba. So, yung hamok namin dun sa una nating documentary is ilabas mo yung kagalingan mo. Huwag kang tumanggap ng hindi angkop. Demand what you need out of life, no? So, yun yung message ng unang documentary namin. Yung pangalawang documentary namin is called The Filipina on Top. It's about looking at the Maria Clara syndrome ng mga Filipina. Ito medyo controversial ng konti itong Go ahead. Second. Bakit? Okay ba tayong mag-usap ng controversial? Let's see. Maybe sa second segment na kasi mag-break tayo. Yung isa lang, ano nagkaroon ng award? Nanalo kami ng... yung first or yung second? Yung second documentary, The Filipino on Top, just won the Commissions on Filipinos Overseas Media Migration Award last year for best documentary. And then director nito, Pilipina rin, di ba? Oo. Ang nag-direct nito, yung award-winning director dito sa UAE din na si Camille Rojas, na nanalo nung Haya Award ng Abu Dhabi Film Festival in 2008. So, it's a real collaboration. Mga volunteers to na selfless din na nagko-contribute sa ating ginagawa. Na may mission at advocacy rin. So, magaling na Camille Rojas will be seeing you one of these days dito sa studio. Okay, break tayo. So, kung meron po kayong mga katanungan na or may mensahe kayo kay Lalaine Q. Benitez, ang publisher and editor ng Ilustrado Magazine, paki-text lang po sa 4001 or mag-shout lang po sa Facebook page ng FEME or Filipino Rhythm Dubai Eye 103.8L. Yes. Makikita nyo po kung gaano kaganda ang alin na nagsalita lang ngayon sa ating Facebook wall. Okay, and so feel free to send her a message. 4001, sabi nga ni Art. Or at the same time, just post a message here. Ngayon ang pagkakataong marinig kayo, mga kabayan, lalo ng mga Filipina na gustong ma-empower kung paano maging tunay na magaling na isang Filipina. Babalik pa kami. Around town or around the world, when you're on the go, you need to know the latest news and business stories, sports and lifestyle. All in the palm of your hand. Whether it's an iPhone, BlackBerry, or Android, we have the app for you. Wherever you are in the world, keep Dubai Eye with you. Get your free iPhone, BlackBerry, or Android app at DubaiEye1038.com now. Your essential sporting calendar in association with Barasti, where the game is always on. West Ham host Middlesbrough tonight in a battle between two championship promotion contenders. The sides meet at midnight. Later, Blackburn lock horns with Sunderland in the Premier League, and Barcelona host Granada in their La Liga clash, kick-off at midnight. Catch all the FA Cup action on the Barasti big screen and make the most of happy hour prices. 30% off selected beverages Tuesday to Sunday from 4 until 7 p.m. Hi, darling. You're home early. What's in the bag? Hey, nosy. What are you up to? Oh, just thought I'd treat you. Like it? Love it. Couldn't decide between gold and platinum. Did I get it right? Platinum is definitely more me. But where did you get it from, sneaky? HSBC. Treat yourself to an HSBC credit card and enjoy a free entertainer booklet of vouchers worth 25,000 dirhams. For more details, visit www.hsbc.ae. HSBC Bank Middle East Limited is regulated by the Jersey Financial Services Commission. Conditions apply. Hello? Maligayang bati, Lola. Maligayang bati. Miss ka na namin, Lola. Miss ko na din kayo, mga mahal ko. Pasayin sila araw-araw sa Wassel Recharge. Magkakaroon kayo ng 100 libreng international o 300 libreng local minutes sa pagtawag mula sa UAE tuwing magre-recharge kayo sa Wassel. Para mag-subscribe, i-text ang RW sa 1010 o tumawag sa 800-7766 para sa karagdagang detalye. Filipino Rhythm, brought to you by Al Ansari Exchange. Now you can deposit your labor guarantees quick and easy with Al Ansari Exchange.
ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy. Kayo po yung nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Yung mga nag-tune in pa lang ngayon, ang topic po natin for tonight is about International Women's Month. Ang first guest po natin ay si Lalaine Koo Benitez, the publisher and editor of Ilustrado Magazine. Ang second guest po natin ngayon, 6 years na po siya dito sa UAE. Ang work niya po isang admin and purchaser at very active po siya sa Filipino community activities tulad ng Independence Day, Bayanihan Festival, tapos yung Walk for Your Health. Siya po ang Grand Chancellor of the Scout Royal Brotherhood UAE Council. Ito po mga takapakinig, si Mavic Viray. Good evening, Mavic. Good evening po Kuya Art. Good evening Ate Ellen. Good evening Bluebird. Okay. Okay, yung medyo lapit lang sa mic, yung ano. Okay. Mavic, kamusta at anong bago sa inyo sa grupo mo at sa mga ginagawa mo ngayon? So, sa grupo namin, dito ka. Sige, El? Dito ka. Anong ginagawa ng isang babae muna? Gusto kong malaman. Anong ginagawa ng isang babae sa Scouts Royal Brotherhood? Siyempre siguro po isipin ninyo, fraternity, tapos babae yung presidente. So, pwede ba yun? Kaya nga, tinatanong ko kung bakit. Siya yung presidente yan. Isa siya sa founder dito sa UAE. Tama ba ako, Mavic? Opo. So, anong ginagawa ng isang napakagandang babae din na napaka-petite, tapos ang kalaban ay mga brotherhood na ganyan? So, bali, noong una po, parang mahirap. Okay. Kasi syempre, puro lalaki, bursko. Totoo yan. Tapos ako, ang babae, tapos petite, tapos parang yung brad, parang, oy, ito, ganyan. Parang ang hirap. But you've been keeping this position for 5 years now. Opo. So, how do you manage it? Sabi kasi nila, sabi nila, parang, to become a good leader, you should be a good follower. So, siguro po, sinimulan ko sa sarili ko, pinakita ko dun sa mga brad ko, tapos parang, ops, okay naman pala si Mavic. So, parang siguro, from that, gano'n, kasi, ewan ko po. Kamusta naman ang treatment sa'yo ng mga brother mo? At ano ba talaga tong SRB na ito? Bali yung SRB po, sa ating po sa Pilipinas, fraternity po siya. Opo. So, kami po dito, mga alumni. Okay. So, ako po naging member po ng fraternity, 14 years old. Okay. Second year high school. Tapang. Tapos from then po, yung may mga position na po. Tapos so nag-college po ako, so active po ako sa school din namin. At active din tong SRB dito sa UAE. Sa Philcom ano po. ba itong mga proyekto nung nakaraan na sinabi ni Art kanina? So yung pong nakaraang proyekto po namin, yung pong sa Philcom, so bali 4 consecutive years po kaming officer ng Philcom. So hinawakan po namin yung logistic, tapos yung HSE. So kaya lang medyo naglaylo kami nung dumating yung recession. Okay, ayan, interesado ako dyan. Nagka-recession po kasi kami. So, ibig sabihin, maraming naapektuhan sa miyembro nyo? Marami po. Alam mo, nagkita tayo ni na Mavic last week. So, maganda yung ginagawa nila sa organization nila. Ikwento mo nga, ano yung advocacy nyo sa organization nyo ngayon, sa mga members? So, noon nga po nagkaroon po ng recession, parang ang dami po mga member namin na lumalapit sa amin, humihingi ng tulong, nawala ng trabaho, uuwi ng Pilipinas, pamasahe. So parang naisip namin parang hindi naman yata palaging ganito, kailangan namin gumawa ng paraan. So nagkaroon po kami ng isang idea, yung hindi yung ngayon lang na solusyon. So nag-isip po kami ng isang mahabang solusyon. Okay. So paano po kayo makakatulong kung sa sarili namin wala rin kayo may tutulong. So, doon po pumasok yung idea na career advancement. Okay. So, paano tong career advancement na proyektong ito? Nag-aral po kami. Okay. Ikaw mismo nag-aral ka, sabi mo? Nag-aral po ako ng AutoCAD. At dahil siya ay nag-aral ng AutoCAD, siya ay naimbita ngayon sa FEME. Hindi, yung storya kasi, no? Hindi, that's the reason why, kasi ang pinag-uusapan dito, aside from you are lady president ng 5 taon